po namin nagagawa. Kasi nga limited yun. Yes, Surprise, surprise. Yes, surprise. Sige. Si Ambet daw, kinakalapit ako siya doon. Ganyan dito kalabitan. Hello. Unang-una, congratulations. Ang ganda nyo. Thank you. Although magkaiba kayo ng genre, siyempre aabangan namin yung pag nasa stage na kayo, magkakasama, mayroon kayong production na kayo Yes. lang. So paano nyo gustong paghandaan yun? Sabihin na ba natin? Kasi Pwede naman ko. nagbabalak po kami, may training din po kami gagawin. So hindi lang po basta practice, hindi lang po magre-rehearse, may training din po kami. So yes po, may mga Full prod production. po. Yes. Talagang tututukan po namin. Bawat And galang. tutok din po kami ni Direk Calvin, so thankful din po kami. Tanong ko kay tanong ko na rin kay Sir, kay Direk Adonis bilang musical director. Ano po yung collaboration with these two artists na gusto nyong palabasin sa kanila o mailabas nila? Kasi sila bang nagsasuggest or ikaw hearing na ganito ang mga bagay na kanta sa kanila or what? Dito sa show na to, super, ano talaga, it's a pure collaboration of all, lahat. Okay? From Direct Calvin, the initial idea, tapos silang dalawa, talagang very sila, yung mga suggestions na binibigay nila. So talagang pure collaboration to ng lahat. Tapos ako lang yung mag-execute. So I will refine. So we expect talaga na lahat ng mga songs dito sa concert na to is pure collaboration and talagang kumbaga siya, personalized for these two artists. So, halimbawa, meron silang cover song or meron silang collab production number. Hindi siya yung parang kinover lang na, example lang kunwari, Mariah. Example lang, Mariah. Pero hindi siya Mariah na parang ginaya lang na cover. It is personalized talaga. Dun na magsusuit talaga dun sa version nila dalawa. So, yun ang pinaka-exciting na part. At, magiging part talagang hands-on din talaga ako sa dalawang artist na to pagdating sa music, sa kanilang lahat sa voicing, sa harmonies nila. So talagang tututukan namin to. So that's super exciting. Yeah, speaking of voicing direct, narinig mo na silang kumanta. Mayroon ka bang naiisip na parang peg lang na kunwari for Isha, pwede mong ipakanta kunwari isang kanta ni ganito kasi mas dikit sa klase ng boses niya at saka sa magiging performance niya. And pareho din kay Andrea. Mayroon bang mga ganong nakikita ka na sa kanila? Kasi naririnig mo na yung mga boses nila. May gusto ko ba isagot? Sige, ikaw muna. Ikaw muna. Sinong boses daw? Go. Sinong boses po Ako last yung... na sasagot. Sa akin po, since nagbe-base lang po kasi ako sa mga sinasabi ng tao, of course, yung mga audiences ko or listeners talaga, they always mention na kaboses ko daw si Nina, si Kyla. So, doon lang po ako nagbe-base. Okay. Si Andrea. Ako naman po, kaya siguro po Bossa Nova, nag-pursue din po ako sa Bossa Nova kasi po, kaboses ko daw po si City or may ka-vibe daw po ni City. So, ayun po. Paano mo gustong yun, laruin ba or gamitin? Kailangan ako okay. Of course, naniniwala ako na yan. Nina, Kyla, yan mga talagang City, yan yung mga artist na talagang nabilib talaga tayo. Pero ako gusto kong i-elevate pa yung kaya nilang gawin. Kasi I know that they can do better din talaga sa mga artist na to. Of course, sila yung ating peg, pero something different. Pero parang inspired by ito yung mga artist na binanggit nila na itatry pa namin i-level up, itry pa namin pagandahin yung mga existing na to na artists. Okay. Nandiyan dyan po si Tatay Ray. Tatay Ray daw! Nandiyan si Tatay. Anong nakikita namin or ma-expect namin dahil parang sabihin apo na nila itong dalawang to, no? So, Yes. syempre gusto rin namin makita na music icon like Ray Valera na nakikipag-collaborate o jamming with these two artists. Yes. Sige, ako muna? Okay, sige si Sir Ray Valera kasi sobrang believe kami because he crosses in multiple eras, no? Hindi lang siya yung parang icon lang sa mga old songs, hindi. Pati new generation of artists talagang full support siya and talagang kaya niyang baliin yung kanyang style, yung kanyang mga arrangements na talagang bagay talaga sa mga bagong generations. And yun yung makikita ninyo sa concert kung paano niya gagawin na bagong version o Yes. parang Gen Z
parang Gen Z version yung gagawin ni Sir Ray Valera. So, yan ang gagawin namin sa concert. At saka po, siguro pwede na po namin sabihin, binigyan po kami ni Sir Ray ng kanta. So, expect po nila na Original song. original. Tagalog. Yung, hindi po, Sa may kanya cover yung sa akin. Walang kapalit po. Okay. Binigay ni Tito Ray po sa akin. And then yung Sa akin po yung kung maaalala mo ako. That's something original, yeah, from him. Kilala niyo ba si Sir Ray Valera? Yes po. Yes po. Nakakasama po namin siya sa mga concerts Okay. po. Thank you very much and good luck. Thank you Baka may po. gusto idagdag si Direk. Actually, we are going to pay tribute to Ray Valera in his concert. Di ba, Direk? Yes, huwag na kasi ako magsalita. Okay, si Ray Valera kasi nakakasama nila sa shows, and Ray Valera thought of giving them his hits na sila lang, actually, yung walang kapalit daw, apparently hindi pa yan nare-revive ng isang babae. So si Piolo pa lang yata. Oo. Pero hindi naman babae si Piolo. So, binigay niya kay Andrea yung walang kapalit na kanta. Tapos kung maalaala mo, Kung maaalala mo. kung maalala mo ako kay Isha. So, nag-record na sila. Tapos na sila mag-record, si Mr. Ray Valera mismo ang tumutok ng recording for both of them. May music video pa po kaming ginawa. So, napakaswerte itong mga batang to dahil isang Ray Valera, isang legend, isang icon ang nagbigay sa kanila at nagbabasbas. So, yun nga, that's why sabi ko nga nung nag-meeting kami, I think it's really proper to guest Ray in the show. And might add on. The story behind the next ones po talaga was, it's a tribute for Sir Ray Valera. Yun po yung pinag-usapan namin ni Ate Andrea and yung mommy ko po and yung mommy po ni Ate Andrea. Like, we wanna pay tribute to this concert for Ray Valera. But also, I also wanted to add my advocacy for the youth. Kaya the next ones is not just about us. It's about us paving the way for the next generation rin. Yes. Wala bang pressure sa inyo yun? Kayo na ngayon ang main Actually, may pressure po eh. Siyempre may pressure po. Parang hindi po mawawala sa amin yun. Lalo na po baguhan po kami sa industry. Do you feel any pressure right now? Charot. Yes. Siguro po, paano ba? Parang nagpa-practice na po kami, nagpa-practice, tapos i-give na po namin ng i-give sa mismong day yung kanta po namin. Para ang saya po kasi pag may mga nagsasabi na ang galing mo after nung concert, may mga nakakakilala na po sa amin, may nagpapapicture na po sa amin. So parang happy din po. Ayan, tama. Sige, dito tayo sa next one. Next one. Is Lea Salterio. Hi, good afternoon. Good afternoon. Hi, Hi, Miss Isha. Leia. Hi, Andrea. Hello po. Kayo muna dalawa. I'm not sure what came first, yung pinropose nila na you will have a concert together, or tinanong ba nila kayo first if you want to have a concert? So anong nangyari? How did this concert come about? Nagsimula po siya sa request. Yes. Request of whom? Our mga producers. Producers po. Alright. Yeah. So, nanggaling po siya sa producers. Then, we agreed na, yes, for Sir Ray Valera. When they told you, so when they told you that you will have a concert, how did you exactly feel the first time? Ikaw. Okay, so I felt unsure because the thing is, we are not in the limelight yet. We are not really in the mainstream yet as individual artists. To be honest, hindi pa nga po, wala pa po kaming hit songs. So why are we doing this? Why are we gonna start a concert? But the thing is, the reason why we agreed was because we wanted to break out of our cage. Instead of
makita po nila kami as front acts lang. We wanted to go. Be there, out there. Yeah. So this is our start or beginning. Alright. Ako naman Andrea. po, worried po ako nung una. Kasi since nga po baguhan, baka wala po pumunta, wala po mag-support, wala pa po nakakakilala sa amin. So, yun po, super worried po ako. Pero, How were you convinced? kinausap po kami ni Tita Ponti. So, ayun po, doon po nag-start. Tapos, nag-agree naman po ako. Alright, good luck both of you. Kid, Direk Adonis. Hello. Hello po. Good afternoon. Is this the first time that you're handling yung talagang up and coming to be launched in a concert? Kasi you've been working with very established artists, di Yes, ba? opo. In the past. So ito bang first time nyo na to handle some people like them, some artists like them? Yes, good afternoon po. Meron din po akong mga ibang artist na na-handle din sa mga sa simula ng kanilang career. Pero iba po ang experience dito kay Isha and Andrea. Kasi sa una po, si Isha, kilala ko na po to for 7 years na ba tayo magkakasama? Wow. 7 years. Baby pa yes siya po. nun. Baby pa siya noon. Sumali siya sa isang contest. Ako pa yung judge noon. So, nung nakita ko siya sa alright. contest, sabi ko, galing na ito ah. Tapos talagang, kita mo talaga yung passion niya sa pagkanta and yung support din ng mga tao, ng mga fans niya. So, ganoon din si Andrea. Na-meet ko naman si Andrea for almost 3 to 4 years ago. And sabi ko, napakagaling na itong batang to. In a contest din? In a recording session. Yun, alright. nagkasama kami. So mas recent si Andrea. Mas recent si Andrea, pero 4 years na rin, matagal-tagal na rin po. So nakita ko talaga yung potential nito ng dalawang, kumbaga mga kapatid ko na to mga to eh. And nakita ko yung, nandun na rin yung desire ko para mas makatulong pa, para mas lalong talagang gumanda yung kanilang career and mas lalong mailabas yung kanilang artistry sa concert. Last, when you were tapped to be the musical director in this concert, the next one, Mhm. how did you exactly feel also? Sobrang honored po. Sobrang honored po. Kasi talagang, sinasabi ko naman po sa kanila eh. Sabi ko, pag nag-concert kayo, ako kunin nyo ah. Kasi syempre nakita ko yung journey nila eh. So ngayon, sobrang saya ko po. Sobrang saya ko na ako yung makakasama nila, of course, with the help of Direk Calvin and Ponti Production. Maraming salamat po sa inyo for getting me to this project. Sobrang honored po. And ako, pinapangako ko po na ibibigay ko rin po yung aking best para po talaga ma-elevate po itong concert na to. Last na, sorry, Yes po. with Gabby's permission. So, nung niline up niyo yung setlist nila for this concert, ano yung pinagpilian nyo na artist, na songs, direct? Pinagpilian. Yes. Pwede naman sabihin. Generic. Generic lang. Sige, I'll answer in a bit po. Pero sige. Ano nasa puso? Artist. When it comes to artists, we kind of picked the artist na current but fits sa ano namin bosses talaga. And yung story namin. Yun lang po. Andrea? Actually, siguro sa artist po, may mga Ariana Grande din po kami. So, yun. Yes, yung fit po sa ano nila, fit po sa kanilang genre. Pero meron ding mga may mga older artists din na kasama din sa aming lineup. So, surprise po Surprise yan. po. Yes. Ayan, we have Gabby Libarius from GMA7. Hello, hi. Hello po. Hello po. Yeah, it's nice that you guys na yung ginagawa nito. And you mentioned kanina na it's the first step, yung pag-hold ng concert, no? I mean, it's nice to have a plan and a vision. So, for the two girls, what's the big dream ba? What's your goal talaga? Ako po, ang goal ko po, magkaroon po ng hit song. Yun po talaga yung number 1 goal ko. And syempre po, makilala po sa industry. So, yun po. Ako po, if ever this doesn't work, like yung artistry ko, my pagiging individual artist,
I plan to help other artists na lang po through production. May fault na. Huwag mo munang isipin yung fault na. Ako po. Pero passion ko na po talaga ever since nung bata po ako, sumali sa mga council and maging ano po, staffs ng production. So yeah, I'm drawn to it po talaga ever since. Among the stars ba, or the established artists that na meron tayo ngayon, most like kanino bang career o yung takbo ng career na nakikita niyo na parang ito yung gusto kong marating or gusto kong ma-enjoy in the future? Ayun na. Ang dami. Recently po kasi, nanood ako ng Filipino Music Awards. And one artist that struck me the most is Maki. But the thing is, it's different from Maki eh. His concepts, his field is different po from mine. Kasi lumaki po ako sa mga old songs and hindi po talaga ako makagawa ng yung ganong style ng songs. But I'm trying right now because that's what I want. So, ayun po, si Maki. He's amazing. Ako naman po, kakapanood ko lang po ng concert niya, si Miss Lani Misalucha po. Kasi before po ka mag-Bossa Nova, ang mga kinakanta ko po yung Tila, ganyan po, yung mga songs po ni Miss Lani. So, siya po yung idol ko. Yun po. Okay, sorry, last question. You worked with Sir Ray Valera for Yes po. mga ilang beses na, di ba? Parang thrice. Guys, Opo. so, ano yung mga natutunan nyo from him? I mean, in terms of, it could be about In terms of singing, or singing. pwede rin life Life. lesson, I don't know. Okay. It's up to you. Okay, sobrang cliche pero he keeps on saying this. Tuloy mo lang yan. Puro ganun lang po siya. Tuloy mo lang yan. Kasi it's that simple pero may impact po talaga siya sa akin. Kasi nga, I mean, hindi lang po sa akin. Even if other people like heard it, tuloy mo lang yan. It's such a big impact because wala eh. When life hits you or may obstacles, sometimes we tend to stop and wala, hindi na natin itutuloy. Pero siya, sa phrase niya na ituloy mo lang yan, it kept me going. Ako naman po, sabi po sa akin ni Tito Ray, yung mga pronunciations ko po. Kasi more on English po ako, tapos yung mga kanta niya po, more on Tagalog. And sabi niya po sa akin na kung meron man po ko ilalabas na song, i-share ko lang daw po ng i-share hanggang sa makumalat daw po yung song. Yun po. In terms of songwriting naman po kasi, si Sir Ray, talagang ano po siya sa akin eh. Sabi, lagi niya sinasabi sa akin, isend mo sa akin yung mga ginawa mo para ma-polish natin. So sabi ko, sige, tas yung mga sinasabi niya po sa akin was, okay yan, basta yung message ng kanta, lagi mong iisipin na may sense. Wag ka gumaya. Yeah, at saka yung emotions. Yun. Okay, thank you. Thank you, Gabby. From the editor's table here at the back, of course, Bobby Requentina, ayan, with his office. Magandang hapon. Magandang hapon Andrea po. Isha. So how are you preparing for, kapag may mga gig kayo, paano kayo nagpe-prepare? Lalo na ito, this one is medyo malaking Yes, it's a show big, ito. So, major show. yes. So paano kayo nagpe-prepare? Ready? Nag-memorize na po at saka nagpa-practice na po kami. So, para kapag dating po ng concert, ready po kami. Ako po kasi sa school, I have there's a lot in my plate right now. So, every Sunday lang po talaga ako may time. Or vacant namin. Pero pag vacant po kasi namin, laging school works or council works or org works. So, every Sunday lang po talaga nilalaan ko yung oras for my gigs, my events, like training. Pero I kinda, parang dancing grew into me. Kaya, imbes na kumanta. So, masayaw na lang ako. Tapos, nagtataka na po yung mga tao.
ano ka ba? Dancer ka na ba ngayon? Or singer? Pero ayun po, I love dancing now and that's why I plan to integrate na rin yung dancing and singing to my artistry. Yes. Okay, marami na kayong gigs, so maraming performances na rin kayo on stage. Was there a moment na parang hanggang ngayon meron kayong performance na hindi nyo talaga makakalimutan? Like, may nakalimutan kayong line ng song or parang bigla kayong nahiya or something like that? Oo. Ako po yung recently po, nagkaroon po ako ng sakit noon. So, nung kumanta po ako, parang namamaos po ako. So, yun po yung parang hirap na hirap po ako na kailangan ilabas ko yung boses ko, isave ko po yung voice ko para sa mismong day na yun. And Okay, when it comes to me po, hindi ko po ito makakalimutan kasi nung bata po ako, sobrang, ewan ko, perfectionist ang ate ko. So, isang simpleng ano lang siya eh, parang may birit po yung song, yung somewhere. Somewhere! Yung taas, yung mataas na part na yun, yung finale ng song. And in my head, I was so disappointed. Kaya yung pagbaw ko po sa audience nun, pag ganun, pa-side po siya. So nahalata po na hindi ako masaya sa kinanta ko. Yun po yung notable na ano. And my coach will also justify that because naalala na rin po yun. Bakit ka nagbaw ng ganun? Okay, last question. Nakita ko sa Instagram, ang dami nyo nang na-meet na music superstars. Ano? Kanino kayo unang na-starstruck? And kanina mention kay Lani Luciano. Yes Pero, po. Sa ibang artist. Sa ibang Meron din artist, po. sa first time. Kanino Si kayo Tito Ray po. Kasi first time ko po siyang nakasama sa concert, yung Istorya, yung mismong concert niya po sa Music Museo. Hindi ko po siya malapitan, pero nung naging medyo close naman po, yung parang lagi na po namin siya nakakasama. Ang bait po pala ni Tito Ray. So, yung mga siguro po first impression, hindi naman po pala ganun. Ang dami po kasi. Ang dami actually. Nakita ko sa mga posts ninyo. Pero from the start po, nung hindi pa po ako masyadong nagigig nung bata ako, I watched Sarah Geronimo with Zephanie. Nung first concert po ni Zephanie, parang parang concert debut niya po yun. And I was there, like, I was supporting Ate Zeph. Tapos nagulat ako, yung special guest niya pala, si Sarah Geronimo. So doon, na-starstruck talaga ako, like, wow, ganito pala pag artista. Like, may sariling ring light or, you know, may halo sila, ganun. Tapos, nung nakilala ko na po yung mga nakalakihan kong OPM icons, dahil po sa parents ko na laging nakikinig sa mga old songs, sila Ray Valera. Tapos, nung nakilala ko po sila and nalaman ko na sila yun, sabi ko, hala, talaga ba? Makaka-work ko sila ngayon. Like, mag-front ako sa kanila. Parang, it's surreal in a way. Pero nung nakausap ko na po sila, it felt so warm sa feeling. Na parang kaibigan lang yung turing nila sa amin. Pero si Sarah G, hindi mo pa na... Hindi po po. Ay! Okay, congratulations and all the best. Thank you po.